Hi, this is Shinkitan. Allow me to welcome you to my YouTube account and to my YouTube channel today. Let me ask you a question. May kakilala ba kayong taong mga materialistic? May kakilala ba kayong taong talagang grabe yung hilig niya talaga, yung mga bagong gamit, bagong damit, bagong gadgets, at iba-iba pa. Once na mahawakan nila ang sweldo nila, saan dumidiretso? Shopping. Paano mo naman kaya malalaman kung ang isang tao ay materialistic o mismo ikaw, materialistic ka na? Materialistic ka kung ayaw mong magpahuli kung ano ang uso. That's number one. Number two, yung bang feeling mo na mamamatay mo, ikamamatay mo kapag hindi mo nabili yung gamit mo. Yung parang feeling mo masisira yung araw ko kapag hindi ko nabili itong gamit na ito. Or if not naman, wala ka talagang pakialam kahit na maubos at masaid ang sweldo mo. At yung tipo bang gagawin mong lahat para magkaroon ka lang isang bagay na kahit na wala kang pera, anong gagawin mo? Mangungutang ka para makamit mo. Well, ang isa sa mga dahilan na whether you like it or not, pagiging materialistic ng isang tao because of the lack of what contentment. Hindi sila masiyahan kung ano man meron sila. Kung patuloy-tuloy nating isa sa buhay yung ganitong klaseng pamamaraan at ganitong klaseng buhay, malamang lalo tayong mabubuhay sa kapos at lubog at sa stress. Ang question right now that I want to address this session is, bakit nga naging materialistic ang tao? Number one, let's be honest, heart to heart tayo mag-usap. Aminin mo hindi, meron tayong tinatawag na inggit. Repeat after me, inggit. Oo, inggit. Number one reason yan ng pagiging dahilan ng mga taong materialistic, dahil nainggit sila at nakikipagkompetensya sila sa kapwa, di ba? Yung they compare themselves with others, sinasabi mabuti pa sila, may bagong bahay. Yung kapansin-pansin ba, kung anong merong yung bago sa kapitbahay, dapat meron siya. Kung ano may bago sa kanyang classmate, dapat meron siya. Kung ano yung bago sa kanyang office mate, dapat may bago siya. Kaya parang ika nga mapagtakpan yung parang feeling na talagang inggit. Anong gagawin? Tutumbasan nila, hihigitan nila, at yun nga, kasi pag nainggit ka, no offense, the next thing that you will feel is self-pity. Maawa ka sa sarili mo and you will do whatever it takes for you to really remove that feeling. Believe me, I used to feel like that, kaya nararamdaman ko yan. That's number one, inggit. Number two reason why, yun nga, bakit ang tao naging materialistic, because close-minded, sarado ang kanilang isip. Ang mga materialistic na tao ay hindi ba open sa alternative. Parang mas gusto nila na bumili ng brand new, no? Kesa ng second hand. Di ba? Pwede naman bumili ng, di ba, second hand. Bakit mo kailangan ng brand new? Ay, ano sabihin ng friends ko? Ano sabihin ng mga kapitbahay ko? Wow! Binibili mo pala para sa friends mo, hindi pala nga practicality. At kapag hindi na uso, bibili na ulit ng bago at itatabi naman yung luma. 'Di ba? Alam mo naman, lalo na pagdating sa damit, pwede ka naman paikot-ikot, i-alter mo lang yung design kung gusto mo, which is far more less expensive rather than buying a new one. Or third reason kung bakit tayo nagiging materialistic, because meron tayong desire na makibagay, makiuso di ba? Desire to fit in ba? Dapat in ako. Dapat magka-level kami. Aminin man natin o hindi, sa kagustuhan natin matanggap ng ating mga kaibigan, society, o maski ng grupo na parati mong kasama, ang nagiging batayan na ng belongingness is yung gamit ba? Kung ano yung suot nila, yan ang sinusuot mo. Kung ano pabango nila, yan ang pabango mo. Kung ano kinakain nila, kinakain mo. Di ba? Ayaw natin na kasingin ng pakiramdam na ma-OP tayo. Alam mo yung OP? Out of place. Well, kapatid, hindi lang naman bagay ang sukatan ng pagkakaibigan na para ikaw ay matanggap. Diba? Pwede ka rin naman magbigay ng serbisyo, yung talino mo, talento mo, diskarte mo, yung magandang kalooban ba? These are character traits that you can also contribute in order for you to belong to a group. Hindi ka na mahahamakin, di ba? Dahil wala ka. At ang mga taong hahamakin ka na dahil wala ka, hindi mo tunay na kaibigan yan. Di ba? And a few more things, another reason kung bakit tayo nagkakaroon ng ganong klaseng mindset is because na nabe-brainwash tayo.
Di ba? Masyado tayo nanonood ng mga commercial. Masyado tayo na ika nga nagsasurf sa internet. Di ba? Maraming mga shopping, online shopping dyan. Again, I have nothing against that. But if you are going to buy it in cash, no problem. But if you're going to buy it in credit, may problema tayo. Ika nga sobrang napapadalas ba yung pagbili mo ng mga tinatawag na Groupons, di ba? Yung mga tinatawag na buy one, take one. Pero sa totoo lang, hindi mo lang magagamit. At feeling ba natin again, feeling ba na may accomplishment ba, may fulfillment ka pag meron kang nauwi na bagong gamit? And last but not the least, kung bakit din tayo nga nagiging materialistic, because sometimes we glorify really material things. Nawo-worship na natin nagiging Diyos-Diyosan na natin yung mga bagay. Minsan ito yung nagiging mindset kung gumanda lang career ko, kung maganda lang ang bahay ko, kung maganda lang sasakyan ko, at sana yumaman lang ako. Ako na siguro ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Masama ba humangad ng ganun? Hindi. Pero kung yan ang magiging pinaka-goal mo sa buhay, yan lang talaga ang pinaka-ultimate reason mo, believe me. Pag tinamaan mo na yan at inabutan mo na yan, malulungkot ka na. Bakit ang sasakyan naluluma at nababangga, ang bahay inaanay at nasisira, 'di ba? Ang karir nawawala, ang pera nauubos din 'yan. Ang katotohanan talaga, you don't have to have all the things in your life in order for you to be happy. Kung ang kaligayahan lang ng buhay na kasalalay sa material na bagay, alam mo, madedepress ka. Dahil ulit, ang bagay naluluma, ang bagay nasisira, nawawala. Paano na kung nawala lahat yun? Di malungkot ka na ulit. Kapatid, bago tayo magtapos, paalala lang po, huwag nating kalimutan above all things, marami pang dahilan kung bakit dapat tayo maging masaya at kontento sa ating buhay. Hindi lang gamit at pera ang nagpapaligaya sa atin. Maraming bagay, tulad ng ating pamilya, tulad ng ating asawa, tulad ng ating magulang, tulad ng ating mga anak, tulad ng mga taong nakapaligid sa atin at nagmamahal sa atin kahit wala tayong pera. Pero kung tayo ay maligaya sa kapiling ng ating mahal sa buhay, tayo ay magiging masaya. So I want to encourage you, again, there's no problem in having and desiring material things, but I hope that this will not be the cause kung bakit ka nga madedepress sa iyong buhay. Again, this is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always Ching positive.